Network Entertainment. Kasi pagka nakikinig yung listeners natin, parang iniisip nila, podcast superstars to mga to. Malamang gusto nila yacht, parties, alam mo yun. Dinaanan na natin yung mga yan eh. Eksakto. Diba? Yung mga yacht na yan, yung mga apartments in Paris, yung mga ganun. Ang sakit ng ulo ko nung nagka-apartment tayo sa Paris. Ako, Grabe yung mga those French were the maid. days. Grabe yung mga French maid. Mahirap silang... Basta, iba yung kultura nila. Na Hindi sila makarelate. Hindi sila makarelate. Ang hirap. Yung mga Lamborghini, parang ano ba yan na nakakanto na naman. So, as podcast superstars, gusto natin yung ano lang quiet life. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. 2016, 10 taon ang nakalipas. Grabe ang oras kung kumaripas. Nandito pa rin ang Linya Linya Show. Walang kupas. Thank you, Jesus. 10 years ago, ang dami nang nagbago. Nung panahon na yon, pinanalo nila si Rodrigo. Oh. Lagi pa nakakabit sa kanya si Bango. Kakaibang panahon. Hindi ko pa kontrolado ang aking ego. Yung mga stop, ginagawa kong go. Wow. Break it down, yo. 2016. Ganun pa rin. Kaliit ang aking ngutin. Ang isang pinagkaiba, pagtingin lang ko ang mga photos, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang Comedy Manila. Galing yung 2016, wala pang podcast. Uy. Kinakabit ko pa yung cable ng Google Chromecast. Sabi nga nila, time flies so fast. Tinitignan ko ang future pero sabi nila past is past. Hindi ko alam if this bar will last. Pero meron ng kotse ngayon na VinFast. May sponsor pa. VinFast, baka naman. What's up? Vietnam. Okay na yun, no? Okay na yun. Okay na yun. Grabe. Grabe yung mga bars. Grabe mga bars. Hindi nagbago. Hindi nagbago. Yun yung hindi nagbabago. Oo. 10 years ago. Ganun nakasama. Hindi nag-i-improve. Hindi nag-i-improve. Yan ang linyahan namin sa mga hindi hindi pa alam ang aming mga bars. Dito namin na-exercise ni Vic yung matagal na naming yung skill set namin sa pagra-rap. No? So dito namin showcase yan. No? On the spot yan. Off the top. Oo. Walang plano-plano, walang script. Walang script. Walang edit-edit dito. So, Vic, kumusta pare? Welcome back. Oo nga, Happy New Year. Happy Una-una, New Happy New Year. Galing tayo sa Christmas season. Unhealthy Christmas season. No? Pero ayun, masaya. Yun yung time talaga na bibigyan mo ng panahon kahit pagod ka na. Kasi ako bilang introvert, di ba? Para mapapagod ka rin sa mga social gathering. Pero kailangan mo sadyain kasi di ba? Kailangan mo ma-maintain yung mga friendship. Di ba? Tapos pag nandun ka na, sasaya na Nakakatamad lang yung alam mo yun, bibihis ka and then tatayo ka sa couch na kaiga. Pero pag andong ka na, saya Di ba? Reunion. Again, yan yung mga 20 years na ang high school natin. Grabe nga. 20 years. Oo nga. So more than 10 years. 2016, kung mag 2006 tayo,
Di ba tayo magkakilala ata? No? 2000, Oo nga, no? siguro 2000 2007, na tayo, ganun. 2008, mga ganun, ano? Oo. 2008, 2007. Grabe man. Malala. Oo nga, no? Ikaw, kumusta naman ang holidays experience mo? Holidays. Siguro well, una masaya. Mas mas this year hindi kami nagpakalayo-layo. Sa kanya-kanyang bahay lang muna kami. Kanya-kanyang toka rin kami ni Rich. Hindi kami magkasama ng Pasko pati New Year. Ah, okay. So una naming Pasko at New Year ito na mag-asawa. Oo nga. So parang feeling ko normal din sa mga couples na if-figure out nyo paano yung dynamics nyo dun sa family. Kasi parehas na Oo. kailangan kasama namin yung mga family namin ng bisperas. Mm. So usually naman nangyayari bisperas, magkakasama sa kanya-kanya muna and then kikitain ng day itself. O kaya may ibang days na magkasama. So yun, masaya na yun, pinost ko yun Super saya nung kasama ko yung airmat ko tsaka airpot ko na nung New Year. Yung sa condo kasi namin, yung balcony niya, nasa tuktok kami. Oo, nakita ka to. Tapos, di ba yung perspective natin sa fireworks, nakatingala tayo. Dito, tinitignan namin yung tuktok ng fireworks nasa baba namin. Oo. So, kakaiba. Masaya. Ganun pala. I mean, para talagang para kang nasa fireworks display. Ganun. Hindi kasi ako pa nakakapanood ng mga Pyrolympics ganyan. Ito na yung closest. So, yun. Alam ko rin dun sa mapa nung lugar namin kung saan nakatira si Mayor. Doon ba yung maraming paputok? Maraming paputok Sino yung may maraming dito? Oo. Wala naman mga putok na Armalite, gano'n. Wala. Tatago na. Pero yun, more family time, yan nga. Pero sabi mo nga, panahon ng reunions din. Oo. Sa totoo lang, wala masyadong nangyaring reunions. Tumama rin yung mga meet-up ko na yan with certain events. Kaya parang hindi natuloy. Pero masaya. Kakaiba with si Rich kasi very active siya and conscious din siya sa kinakain namin. Usually ako pagka dating ng holidays, ready na akong lumobo. Oo. Ready na akong lumobo. Oo. Pero parang nagiging mas conscious ako ngayon na pinaghahandaan din pala ang holidays pagdating sa exercise parang and even yung consumption. So binalanse ko para hindi rin super bloated. Oo. Yun. Ika, nakita ko dati sa post ni Aubrey Miles. You can eat anything but not everything. Yun yung tumaktak So, oo. Pero nung holidays, hindi. Lumamon talaga ako Pero ngayong, sinusubukan ko yung, hindi pa rin deprived. Mahirap kasi nga, ayan na. Hindi lang tayo to trentahin, pa-quarentahin na tayo di ba? Kasi pinanganak tayo, 1991? Pero grabe, So, holidays, kumusta naman? Nag-ano ka ba? Nag-New Year's resolution ka ba? Hindi Ang ginagawa ko rin podcast episode, 2 goal. Kasi may narinig akong parang life coach na ganun. Masyado marami yung listahan ng 10 o 5. Isa nga, sabi niya, isa lang okay na So sabi niya, 1 to 2. So yun yung ginagawa ko. Yung isa, makaipon lang ng emergency fund. Kasi, nasa na ako ngayon siguro, 4 months, ganun. Sabi nila kung ano yung expense mo, mag-ipon ka ng 6 months. Sabi niya, pag 2 years yan, imagine mo yung yung freedom na, alam mo yun, So, yun yung isa ko. Tapos yung pangalawa, yung Comedy Husbands. Yun talaga tinutukan namin ni Red. February 7 nga pala yan. Music Museum. Alam, Music Museum, never pa ako malungkot na gig dun. Ang saya dun? Iconic talaga. Hindi ko alam kung anong meron siya Kasi... Yung hallway, Oo May mga iba-ibang mga poster ng mga iconic na Gary events V, dun. Sabrina Carpenter, mga talaga. Grabe mga icon. Grabe. Tapos teatro talaga siya. So, yun, punta kayo sa Instagram ko. Yun lang yung dalawang talaga, resolution. And iniisip ko, continuous naman dapat yung may self-improvement, yung fitness, ganun.
Speaking of, bira ng bira shirt, pare. Ang Out ganda na yan. naman yan. Linya-linya.ph. Linya-linya.ph. Worldwide. Worldwide. Bira ng bira. Alam ko maraming mga intellectual wallers dyan. Oo. All over the world. Bira lang, pare. Kasi 'di ba, mahilig tayo pareho sa hip-hop. Kaya sabi ko kay Ali, gusto ko yung parang graffiti. Alam mo yun, hip-hop. Ganito yung mga dinodrawing ko sa high school eh. Yeah. Yung sa planner natin ng high school, mga graffiti. Yan. So, avail nyo na to. Pang New Year to sa. Ang ganda niyan, 'di ba? Ang gandang Follow your dreams. motivation na Oo. Pero yun no, parang kailangan hindi maubusan ng bala sa pagtira. Parang kailangan push ng push kahit Oo. na habang tumatanda. Yun na nga. Maubusan ng energy pero bira pa rin ang bira. Pero yung sa resolution, ang ganda rin ang sinabi ni Vic na i-limit mo muna to 1 to 2. Oo. Pag masyado kang marami, ang dami mo rin namimintis. Tapos, mapofrustrate ka lang din. Mm. Filter mo na, ano ba yung pinaka-doable, pinaka-kaya mo mag-commit. Diba? Ako, sa totoo lang, wala rin akong, parang, hindi ako nagaganyan. Yun yung resolution. Kami ni Rich, wala rin. Family, wala rin. Pero, siguro kung ngayon, kung meron akong iniisip ngayon lang, parang yung fitness pa rin eh. Kasi, hindi ako ever, hindi ako ma-gym, hindi ako ma-workout. Parang, kailangan ko mahanap yung joy din Oo. sa pag-workout. Nag-yoga ka pa ba? Yun, dati ginagawa ko everyday yun. Di ba, Oo. nag-yoga ako. Nag-yoga pa rin ako, pero hindi. Nag-I love you? Oo, yun, I love Sa you, dulo. si Adrian. Yoga with Adrian. Oo, kumustahin ko nga Paano ba siya minsan. sa dulo? Thank you, I love you, ganun? Ano lang, parang yung mga words of affirmation lang na I'm proud of you for showing up, ganyan. So, biglang isang beses kasi binanata niya ng I love you eh. Isang beses lang. Oo eh, parang naano ko. Parang feeling ko ako lang yung sinabihan niya. Oo. I love you, Ali. Nire-repost na kasi yung mga post ko eh. Ganun? Oo. About, na nag-yoga ka? Oo. Ah. Ako lang. Ikaw lang, repost niya. Ganun ang nagagawa ng yoga. No? Akala mo may mundong ikaw lang tsaka yung May delusion ka na eh. delusion no? Hindi, pero siguro, yun, yung nung pandemic, doon ko na-develop yung daily na yoga. Oo. Ngayon siguro na-integrate ko na siya sa everyday life ko na hindi na siya ganun ka scheduled. Pero gising ako sa umaga, masihinga ako. Minsan, lang ako, parang nag-iibang yoga position ako. Oo. Parang ma-stretch ko yung katawan ko. Parang yun, parang minsan, yung imbis na diretso work, diretso phone. Oo, Hinga. stretching muna. Stretch, hinga. Yan. Kaya, yan ang isa ko. Kaya ngayon, parang mas naisip ko yung mas maging finding the joy in working out. Oo. Kasi rin namin siya common. Parang alam kong dun din yung pwedeng Bonding nyo, no? bonding namin ni Rich. Oo. Alam ko rin na yun, kailangan natin alagaan yung katawan Oo. natin kasi nga tumatanda na tayo pare. Kita Sumasakit ko nga yung na. mga post mo tapos inisip ko, no idea kaya to? Nakikita mo rin na no? Yun mismo yung Siguro si Ali nag-isip nito. yun mismo yung tumatakbo sa isip ko. Habang tumatakbo kami, puro kalokohan yung naiisip ko. Parang nag-isip na ako ng ipopost. Oh. Parang yun na lang din ang way of coping ko to sustain na sige, tuloy natin to. Oo. Yung tinutulak niya yung truck, tinutulak niya yung poste, mga ganun. Kasi rin siya parang rin siyang creative juices pag gumagalaw ka. Di ba kasi ang ng genius, yung parang nasa kwarto lang nagsusulat. Pero pag maglakad ka, di ba, na mo maiisip Yun. pag gumagalaw ka na. Hindi ka na Doon ko siya na-appreciate Oo. na maraming nangyayari. So, ayan, yan lang naman. Pero, di ba, yung natin, Vic, yung simula natin ay nabanggit mo yung 2016. Oo, ayan nga. Kaya sinuscroll ko pa kanina yung Google Photos ko. Kasi 'di ba guys, Tignan natin ang 2016. By this time siguro na post natin, hindi ko alam kung ito pa yung uso, pero nung time na nire-record namin ni Victo, ito yung uso nasa feed namin.
yung mga tao, pinopost nila yung photos nila ng 2016. Ayan, Hindi ko alam kung ano yung dahilan, hindi ko alam kung bakit, pero share nyo na lang kung bakit. Pero kami, sabi ko, tara tingnan niya natin ano yung mga nangyayari ng 2016. Ano mga dinatdan mo dyan sa... Well, una, Vic, no, parang nasa phone pa pala natin yung mga ganong katagal. Oo. Nasusstore sa phone. Oo. So, una ko napansin actually ay ang sakit sa daliri mag-scroll. Ang haba. Oo, 2016 nagka-cramps yung ano ko eh. Carpal tunnel na yan. Oo eh. Ano mga nakita mo? Meron akong stand-up dito. Nag-Malaysia yata ako nito eh. 2016. Crack House. Sarado na to ngayon. Na-cancel culture din yata. So yun. Tapos, puro ano rin talaga eh. Comedy Manila eh. Oh. Ayan oh. February. Kaya naalala ko kanina sabi ko sa'yo, parang Pinoy pa to, no? Kasi kinasal yung batchmate natin na dumating si Pinoy. Presidente pa siya nun eh. So kailan ba naging Duterte? June 30. June yung sumunod. Hindi. June 30 yung last day niya. May yung May of 2016 yung election. Oo. So May, panalo na yan si Duterte. Tapos turnover na yun. June 30. Oo. Ng 12 p.m. So, tama ka eh. Nung 2016, nagtatrabaho pa ako. Last few months to ng work ko sa gobyerno. Kaya may mga last hora din na events na nandito. So, isa sa mga malaking event na napuntahan namin dito, parang graduation speaker ata si Pinoy sa Ateneo. So, parang homecoming din ng speechwriters niya kasi puro taga doon. So, wala, ang ano lang din. And ano na yan, parang counting the days na talaga kami, last 100 days. Ganon. Diba? And pa-exit na. So, hindi ko rin, ano bang pakiramdam ko niyan? Siyempre, emotional din. Dahil ang haba ng period din na nandun kami, 6 na taon. Yumaman ka dun eh, no? Puta, how I wish, pare. Kaya nga, Wala, hirap di kurap eh, no? Nagmamadali na akong umalis. Kasi, wala eh, pare, no? Sana, no? Wala pang ganun eh. Hindi, sana. Pero talaga, parang kakaibang experience. Pero na yan eh, overlap na siya ng linya-linya. Nag-full-time na yung CJ at saka si Punch nung time na yun. 2015. Okay. Full-time na sila. Oo. Isang taon na silang nag-quit ng mga kanya-kanya nilang trabaho. Kung ba nag-business na talaga yung linya-linya versus mga, sabihin nating passion project, side hustle. Finul nyo na to, no? Ako na lang yung wala pa dun. Oo. Kaya yun yung pumunta na ako. So, ako, Vic, yung mga nakikita ko dito, yung mga last few days dun, nakakatawa pa to, June 27, na sa isang event, siguro luma na ng mga pantalon ko tapos lumalaki na rin ako, nabutas yung ko, yung pantalon ko. Parang sitcom ah. Sityo mo. Pinahiram ako ng isang aide ni Pinoy ng pantalon niya sa isang event. So nakabarong ako tapos ayan, may mga ganyan. And then nagbabazar-bazar na kami sa linya-linya. And then, pare, naghahanda na kaming mag-open ng linya-linya Mega Mall. Yun. Parang flagship store. Nakita ba kita sa Mega Mall 2016 o 2017 na yun? 2016 yun. 2016. Bagong bukas na Bagong yun. bukas siguro, mga 2 linggo pa lang yung... Nakita kami randomly ni Ali sa patawid ng Mega A, Mega B yun eh, no? Yun, nag-catch up kami. Tapos parang... Naalala ko parang okay naman, pero yung lifestyle ko, yun yung sinabi mo nun eh. Kailangan yung lifestyle ko mataas. So, yun na yun, 2016. Unang store nyo ba yun, Mega Mall? Unang, hindi, parang Hindi unang stall. wall store eh. Oo. Hindi siya yung Papasok ka talaga. Oo. So, yung 2016 medyo malaking taon sa linya-linya kasi yan yung nagsunod-sunod yung opening namin. Nagka-glorieta rin kami niyan. Oo. And I think, Market 2015 ata eh. Pero sunod-sunod na yung stores. Tapos random lang din pare. Ngayon ko lang naalala, sinuot ni Nadine Lustre yung linya-linya sa talaga? sa Siargao? Hindi. Hindi, sa TV. Sa TV. Oo. Anong sa shirt Siargao, yun? habang bumibili. Mang Tomas. Bumibili ng Mang Tomas. Linya-linya suot niya nun. Anong shirt yung suot niyo sa TV?
Do not leave your feelings unattended. At saka, kape-paste. Yung maraming kape. Ito, pakita ko, hanapin ko. Ano to, sa show? Ganun o noontime? Yung yung prime time na, na show. Yung mga, Drama to? drama. Talaga, drama, tapos Oo, nakalinya-linya siya? Linya-linya. Ayos Oo, kasi yung pinsan ko, si Ate Bilet, shoutout kay Ate Bilet, nasa ABS siya. Tapos ito yung nagsisimula pa lang yung linya-linya. Tapos ito, pakita ko sa inyo. Ano bang show to, guys? Ito, ayan Oo nga, no? Nadine, ayan Pero do may- not leave your feelings unattended. Oo, mukhang siya. drama yung scene niya, no? Drama, 2 beses niya sinuot. Ginawa niyang parang crop top to. Oo. And then yung isa, kape paste. Yung maraming kape. Tapos, Oo nga, no? Lupit pa. iba pa si Nadine dito. Oo. Baby girl pa siya dito eh. Hindi pa siya president nito eh. Oo. SK pa lang siya nito eh. Oo nga. Oo, parang teen ano pa siya ata Teen niyan. ano pa Hindi siya naman nito. teen. Oo, baka. Oo. Basta parang tweetams pa siya nun eh, no? Oo. Ito nakita ko February 17, 2016. Absolute mega best na to. Bago pa mabuo yung concept. Ayan, no? Milk tea and hunks. Pakita natin sa monitor. Ayaw nga. Pwede palang ilapit. Oo. Yan. Ay, yan. Dapat yung ginaganon eh, no? Ayan, no? Yan, no? Basta, nagmi-milk tea kami. Tapos meron lang magazines ng mga ano doon. Anong magazine ba to? Cosmopolitan. Mm-mm. So merong guy na naka-topless. Sino ba to? Ito pa yata yung mga Brazilian. Di ba nauso yung mga Brazilian model nun? Oo. Sina Fabio Ide, yung mga ganun. Oo. Matsunaga. Oo. Isa yata to sa mga yun eh. So nagpa-planning lang kami nito ng February 17, 2016. Wow. Binubuo. Ano yan? Binubuo ang Absolute Mega Best. Wala pa kasi Absolute Mega Best post-pandemic eh. Parang nagkataon lang na Magkakasama kayo. may picture kaming 4 na ano. Shit. Ito may show din with Sherwin Buenvenida, rest in peace. Ayo nga. Si RIP. Sensei. Mm-mm. Ano pa, Ortigas. Mm-mm. Ayan. Kinasal yung pinsan ko. Ayan. Yun yung mga andito. Grabe, no? Bang iba pa rin yung itsura ko dito. Batang-bata pa itsura ko. Mm-mm. Andito siguro yung photo natin na magkasama, Vic. Teka. Hanapin Andito yun. Pero grabe, itong panahon na to, wala pang wala pang podcast. Wala pa. Siguro nakikinig na tayo ng mga abroad na podcast. Mm-mm. Pero sa Pilipinas, hindi natin alam. Parang hindi pa, wala pang mga PNA, TPN, katulad nito. Mm-mm. Ayan, kinasal din yung isang komedyante ito yata yung isa sa mga out of town trip namin Mm-mm. na magkakasama rin kaming 4. Ayan si GB, si James, si Red. Mm-mm. Mm. Tapos nung nagbali kami, sabi namin, hindi tayo lalabas ng villa. Talagang ganun yung mga komedyante. Gusto lang mag-enjoy eh. Mm-mm. So nag-villa lang kami sa Bali. Tapos, meron dun yung mga villa, parang meron kang maid or something. Mm-mm. Ayun, nagpapabili lang kami ng street food. Tapos kakain lang kami. Nood kami ng may chapel dun sa TV. Ganun lang. Ano pa to no? Binubuo pa ang mga pundasyon Oo. ng mga Ito rin ang unang Ateneo, unang campus show ata namin to eh. Mm-mm. Ito, may picture pa ako dito na Yan may billboard ni Keeper. Oo Sa Ateneo, ayan So ito yung binuo namin na campus tour, United Colors of Comedy. Si Isa Villaverde, dito yata siya nanood. Wow. 10 years ago. Grabe. Oo, tsaka may mga tao rin siguro na siguro boss na ngayon sa kumpanya kasi atinista sila 10 years ago. Nanood si Jimmy Alapag. Napaka-random Nasa ito. Sacramento na si Jimmy Oo Alapag. nga, coach na. Ayan Oo. Red Oliero with Jimmy Alapag. Tsaka si Chris Newsom. Grabe. Star makers kayo eh. Nakita to ng Sacramento Kings eh. Oo. Did you watch a show in Ateneo, Erwin Tier? I think you'll be a good coach. Tuloy-tuloy na yan. Ito yung 2016 na
ang strategy ng Comedy Manila, campus. Start them young. So yan, pumunta kami ng UP Los Baños. Saan pa ba? Lasal, syempre. Ayan picture ng Lasal. Planting seeds no? Nag-Boracay gig kami ni Alex Calieja. Okay pa niyan. Hanggang ngayon naman. Okay naman lahat. Okay naman. Kayo talaga. Kayo talaga. Kayo talaga. Ayan yung family ni Alex. UST. So ito yung 2016, yung year na campus tour yung Comedy Manila. United Colors of Comedy. Ateneo, UP, Lasal, UP Los Baños, UST. Yun. Ito pala yung year na yun. According to Google Photos. Grabe. Ako may mga random lang din ako na Vic alam mo na yung caption yan Ano yan? Ito. Pusa? Pusa na nasa photocopying machine. Hindi copycat. Linya-linya talaga no? Mga random photos lang Oo. 2016 din, ang year na pumunta dito si Kanye West sa Pilipinas. Oh my God. Oo, ayan may Grabe picture yung kami. performance niya. West Ab ba yan? Sa West Ab? Oo, Kanye West up. Oo nga, meron kayong ganong shirt, Oo, meron kami, kanya, parang Ay, hindi. Kanye West sa akin East, parang gano'n. Oo, Kanya West sa akin East. Bago siya naging Nazi. Ito. So, yun. Nakakuha kami ng ticket kay Chino Liao. Yan, saya 2016. Ano pa ba? Ako naman, Vic, dito nakatira pa ako sa Katipunan. Kapitbahay ko si JB nito. Oo. Oo. Hanggang ngayon, doon pa rin yata sila Oo, sa Alcal. Katipunan. Ay, Oo. ba't ko sinasabi? Sa Alcatraz. Basta yung sa may sabay dyan sa... I-edit mo na lang yun. Baka dumugin siya ng cool pants. Di, alam naman. Alam naman. Banggit ko na rin yan magkapit-bahay kami ni JB for a time. Pero Saan hindi ka ba sa kami Katipunan nakikita Sa malapit sa Macdo. Moto lang. Ang lapit lang talaga. As in, kapit-bahay. Kapit-bahay, As in, oo. pagbaba ko, andyan siya. Oo. Pero hindi ko alam ba't di kami nagkikita. Hindi pa kami ganun ka... Baka pa lang. Na kasi tayo ngayon before collaboration phase 2 Oo, before. Kasi sobrang laki na ng stardom natin. Kailangan natin mag-share. Oo. Dati kasi parang nag-hustle and grind pa tayo Parang, di ba? Kanya-kanyang pa. Kumbaga, sa construction, pa tayong pundasyon nun Di ba? So parang hindi ka pa makabisit sa kapitbahay mo kasi busy ka pa sa pundasyon mo Totoo, diba? totoo. Nag-ano ka pa ng skeleton ng mo. So yun. Yan, nandyan pa kami. Tapos, 1 year ako dyan. Pero palipat na kami ng Mandaluyong. So 1 year ako naging Katipunan. Tapos, lipat na ako ng Manda niyan. So dyan na nagsimula yung ko. Ay hindi, nanggaling na pala ako ng Mandaluyong niyan. Lumipat ako ng Katipunan ng 1 taon. Bumalik ako ng Mandaluyong. 2016. Pero naalala mo ba yung nasa ng headspace mo ng 2016? Nasaan ba ang ko nun? Parang forever naman, financial stability yung i-worry mo, di ba? As artist. Oo. So, yun talaga Parang 10 years ago. So, ako nun? 19. Naka-10. Bata nito. Parang yun iniisip mo parang kasal, paano ako makakabili ng kondo. Ando na kasi late 20s na. So parang yun na parang paano ko kaya ang dami ko racket pag tinitingnan ko, writer ako sa Funny Kapari ko, na artista si Nonong nun. So ayan ang daming racket. Tapos nakatira pa ako sa bahay ng parents ko nun. 29 years old. Nakatira pa ako sa bahay ng parents ko. Ayan may picture ako ng bookshelf So, yun ang headspace na parang paano ba... Kasi, syempre, makukumpara mo yung sarili mo sa mga corporate mo friends. Di ba? Parang, okay. Yun ang... Actually, no? Oo. Ikaw, anong headspace mo nito? Nahirapan akong pakinggan yung late 20s na tayo, 10 years. Oo, di ba? Trentahin na tayo 10 years ago, pare. Aray ko. Sa puli. Oo, hindi na tayo pasok sa trentahin Wala. Ang sakit. Anyway.
Ako naman, headspace ko niyan, ayun, gaya ng mga pinakita kong photos, nasa transition ako eh. So parang, kakaiba yung feeling kasi ang tagal kong nag-work sa government 6 years. Saan ako pupunta? Oo. Nagpaplanta na kami ng linya-linya 2015. So sinimulan na namin siya maging business talaga 2015. So ilang buwan na akong nasa government na may linya-linya na. So dalawa ko siyang ginagawa, pagka-off time ko saka lang ako nakakasulat sa linya-linya. So iniisip ko na rin parang syempre kakaiba rin yung naging experience ko doon. Tapos parang yung parents ko ina-anticipate na magtutuloy-tuloy ako ng work ko na ganun. Oo, yung government, speechwriter. Speechwriter, kanino ka next? Oo. Ganun na yung mga nangyayari sa mga kasama ko. So lumilipat-lipat na sila, naging speechwriter, yung isa naging speechwriter ni then Senator Laila, yung isa papunta kay VP Lenny, yung iba papunta sa mga corporate naman, napunta kay Jaza, kay May speechwriter din sila? Oo. Speechwriter? Oo. As in, Meron. same job description. Hindi ko alam yun. Meron. Ayos yun So Jaza, pero may ibang work din. Oo. So parang may pagka-EA work. Parang executive assistant ka. Okay. Part of it ay Okay. writing Pero marami kasi silang pinupuntang mga Oo. isa naman kay MVP. So gumanon. Oo. Parang may mga nag-corporate na nasa communications, may political communications naman na napunta sa iba-ibang opisina. Ako pare, literal to Jan 30, 12 p.m., 2016, galing opisina, diretso ako ng bazaar para magbenta ng t-shirt. Rekta talaga. So parang hinihintay ko lang na matap yung 12 p.m., wala na ako sa gobyerno, wala na. Magtitinda na ako ng t-shirt. Gagawa na ako ng memes. So medyo mahirap din yun for me kasi ako buo yung loob ko. Lalo na grabe yung all-in na si Jim Jan at si Pans. Pero sa parents, ang hirap eh. Kasi syempre yung parents, ito, anak ko to, speechwriter to sa So ngayon, nagbebenta ng t-shirt yan eh. Parang ganun. So parang, shit, kailangan kong panindigan to. Parang kung gusto ko talaga to, may mga offers na iba eh. Siyempre tayo ikaw rin as an artist, no? Nakikita mo yung mga tropa mo na nagko-corporate. Ikaw galing kang bangko eh. Ang dami mo rin pwedeng balikan na corporate work. 15 months ang sweldo dun, at least. 'Di ba? At least yun 15. Kung may bonus pa, abot ka pa ng... Parang ramdam ko yung pait doon. May lasa yung pait. Nagiging kami dati dun sa sa Metro Walk. Nakikita ko yung Union Bank Building. Sinasabi ko kay James, tayo na ba't kasi umalis dyan? Pero totoo. Bira lang ng bira. Bira lang ng bira. Suot nyo to. Yan. Suot nyo to. Dito kayo umiyak. Pag mahirap ang buhay, absorbent to. Pero totoo bang Vic? Siyempre, napapareminis tayo ng gano'n, Totoo bang, parang binabalikan mo yung thought na yun na what if hindi ako nag-comedy? Meron talaga. Oo. Kasi iba yung stability talaga eh. Naramdaman ko di ba? Naramdaman natin eh. Parang akinset katapusan. Meron ka eh. So, ang dali mag-budget. Di ba? Predictable. Oo. Kung bibili ka ng condo, ang daling mag-income. Alam mo yun? Income, ano tawag doon? Proof of income ba? Or payslip? Anong payslip bibigay ko ngayon? Di ba? Ang hirap. So, yung mga ganun, maiisip mo eh. Pero, babalik ka nga dun sa, anong araw ba ngayon? Friday? Di ba? Tapos nandito tayo, nagpa-podcast. Parang pros and cons lang talaga eh. Totoo. Na parang, hindi madali itong buhay na to, pero may mga perks din. Na kunwari, nagkinasal nga yung kaibigan namin sa Boracay. Yumaman siya. Diba? Parang lawyer, yaman nila pare. As in, diba?
Pero lumipat kami sa resort na hindi kasi namin afford yung siyang. 'Di ba? May mga ganun eh. Pero afford naming mag-extend hanggang Wednesday. Kasi hindi namin kailangan mag-leave or any. Yung may mga ganun eh. Na parang tatanggapin mo lang na Totoo. yayaman ako dyan. Pero hindi ko hawak yung oras or parang hindi ako ganun ka-fulfilled. Yung ganun. Pero pwede ako maging komedyante tapos station 1 pa rin yung tirahan mo. Pero pagka ano naman na yung mga discovery, siyang parang ano eh, yung wallet mo parang ano ka, corporate? Kaya ganun eh. So, iisipin mo talaga eh. Yan nakakatawa, no? Kasi siguro yung mga nakikinig na iba nasa corporate, yung iba artists. Pero pagka nagkaharap no? Pag hinarap mo ang isang nasa corporate, tinitignan mo kung ano yung mga bagay na gusto mong meron siya. Yung nasa corporate, tinitignan ka na sana, what if ganun talaga. inursue ko yung music career ko or yung art form ko. So parang may longing ka talaga on both no? Wala talaga. Kaya parang kunyari nasa corporate ka, naghahanap ka ng hobby or ng outlet mo na ma-showcase mo yung creativity mo. Kasi marami akong kilala, mga doktor na gustong, di ba, mga kaibigan natin na mga poet, naging doktor, Yan, naghahanap ng paraan, maging manunulat pa rin, ganyan. So, yung tayo naman, na mga nag-pursue ng art, ganyan, nakitayo ko no? Pero, parang hahanapin mo yung stability naman. Paano mo masusustain, o kaya paano mo rin magkakaroon ng growth habang ginagawa mo yung isang bagay. So, parang again, wala talaga anong tawag dyan? 6'7"? Anong tawag dyan? Yan yata yung sa mga bata. Hindi ko alam kung ano yung sabihin nun. Pero yun eh, parang hindi ka talaga maging kontento sa buhay. Parang in-accept ko na hindi ka maging kontento Habulin talaga. mo lang naman kung ano yung kulang Oo. Pero ang tendency lang, yung bit-bit mo, yun yung mas nakikita ng iba. Kasi di ba may sense din, Vic nandito siya eh. Hindi mo siya makita kasi nasa iyo eh. Kaya nakaganon ka. Sila, nakikita ka. Kasi nga naman, sila yung nakikita mo, makukumpara mo talaga eh, no? So, Mahirap ayos na naman. ikaw yung tumitingin sa sarili mo eh. Ito pa nakita ko 2016, shopping pa ako nito, pare. Ito ang pinaka stable na, kasi parang, aside from writer sa Gawin Bulilit, ito kasi pag on-cam ka, mas malaki yung coverage. Oo eh. So talagang nabuhay ako dito sa shopping. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 5 years ata ako. Grabe. Tapos 2016 yung... Siyempre, dami ko na naging kaibigan dyan, di ba? Tapos, ito yung taon na alam mong hindi showbiz yung show namin. Kasi tinanong kami ng Korean boss, parang, would you be okay to shoot in Korea? Ganon. Ako jaded na ako, di ba? Bilang nag-showbiz ka or bibigyan kita ng show, yung mga ganon. Magkakaroon ka ng TV show. Jaded na. Parang 1 month after, andun na kami kumakain ng Korean barbecue eh. So parang negosyante talaga itong mga to. So ito yung nag-trip kami to Korea. Saya naman. Ayan yung nasa kwarto kami ni na Sandro, kumakanta kami ng Boyz II Men. Alam mo yun, yung sinigawan kami ng... Kasi nalasing kami, bawal pala maingay doon. Parang dinala namin yung kantahan sa tapos may nagalit na lola. Yung mga ganong memory. So yan, dami ring nabuong memories dito sa shopping. 2016, pabalik-balik kami yan sa Korea. Ayan mga meron pa ako dito Sige, hanapin ko na Grabe shopping Tumatak talaga siya eh. Oo eh. And ang saya niya panoorin, tutuusin lang. No? And, nakaka-relax no? Oo. Pag Alam mo matutulog ba ka na. pare, yung binigay mong short sa akin mula shopping, hanggang ngayon ginagamit ko. May binigay kang short sa akin, galing shopping, kulay blue, na para siyang tela. Pang sports, ganun. May pagkapang sports, may tali siya. So hanggang ngayon, nandyan pa. So wala lang, nanonood din talaga ako. Kasi evolution siya nung 90s na pinapanood nating mga home TV shopping eh. Oo, lumaki tayo. Pero to kayo mga host, may stand-up comedian, ang gagaling, ang ayos nyo. Parang, wow, para kayong mga mixed VJ na may hawak na pan eh. Alam mo yun? Kaya parang hindi siya yung typical na may tita or may tito na may chef na nagbebenta eh. Actually, Tapos, kinuha din ito, mga rin eh.
parang hindi ko alam kung elitista sila. Mga UP Ateneo rin halos yung mga kasama ko dito eh. Tsaka Lasal, si Sandro. Ayan pumunta kaming... Siyempre mamumulat ka rin. Ito yung panahon na mamumulat ka kung gaano aganda yung buhay sa abroad eh. So malulungkot ka sa Pilipinas pag pumunta kang Korea. I mean, doon, yung sa office nila, merong sleeping area eh. As in, pwede ka lang matulog any time of the day. Meron silang mga parang ogawa na massage chair, yung ganun. Tapos meron silang bus station, libre, commute to the office. Pagdating mo doon, libre breakfast, libre lunch, libre dinner pag nag-overtime ka. So talagang ibang klase yung benefits. Pero kinukwento ng mga Korean doon, grabe raw, sobrang competitive talaga sa Korea. Oo, grabe sila sa mga sa mga binebentang o ano-ano. Oo. Di ba, mga cosmetic kasi ganyan. Tapos yung corporate life mismo sa Korea, sobrang stress talaga sila. Na pag pumunta sila dito, ibang klase yung kultura. Pagkahapon. Oo, parang Ganong ganun. grind. Talagang, parang yung mga salaryman na hapon, ganun din sa Korea. Pag, ang Korean culture pala, magdi-dinner kayo with boss, tapos lilipat kayo ng bar. Tapos lilipat kayo ng bar. Hanggang 4 na bar, lilipat kayo, pare. Ganun, nakakapagod. Hanggang yung isang co-host namin, nakakatulog na. Tapos pag nagtatawanan kami, gumidinit na lang siya, tapos tumatawa, ganun, inasar namin. As in, ibang klase yung kultura. So, ma-appreciate mo rin yung medyo petics Filipino culture, no? Yung parang mas relax. Mas balanse. Mas Sila mas extreme, tropa, ganun. Oo, extreme eh. Extreme. Kaya nga tayo, even yung inom eh. Naalala ko pare kasi nakapag-Korea kami. Actually, etong 2016 ko, nasa Korea ako. Ay, ganun. Oo. Ikaw yata ito nasa picture, eh, oh. Nasa Korea nga ako. Tapos first, yung kinukwento mo, na naranasan ko. Kasi may kasama kaming Koreano. Tapos, Ano to, for work o Leisure lang. Vacation. Tapos, dinala niya kami sa bar. Tapos lumipat nga kami ng iba pang bar. Diba? Tapos pare, may hindi ko alam if tama yung pagkaalala ko. Pero parang, kilala rin sila nga na nagpa-pass out sa sobrang kalasingan. Pero grabe ata sila mag-penalty sa mga nagdadrive ng lasing. So may mga hindi nagdadala ng kotse. Tapos Okay. parang may sumusundo sa kanila or may parang kailangan mo atang sabihan yung isang tropa mo na nandito ka sa bar ka na to. Tapos ang ay ikaw ang manunundo. Taga-sundo. Parang hindi ko alam kung tama yung alala ko. Parang ganun yung naalala ko. Na ganun ka rin sa ibang tropa mo. Na kapag ikaw naman ang... So parang may emergency contact sila na lasing. Nakalasingan. Oo. Yan ang, alam mo may pakialam yung gobyerno sa kanila, no? Kasi ayaw ka maaksidente. Ito, meron pa kaming picture na pa-cute dapat, pero mukha akong manyakis. Ito, hindi ko alam kung nakikita nyo. Yung ano tawag dyan? Hindi ko alam yung tawag sa kimo. Hanbok. Hindi. O basta parang ganun. Ay, 2018 na pala to. 2016. Pare. Ito, naka pa ako eh. Touchdown ko rin. Korea. Winter, pare! Winter. First time ko nag-snow. Oo, first time ko rin sa Korea. Mangyak-ngyak ako eh. Grabe. 2018 pala. Di pala 16. Sabay pa tayo nakakita na snow, no? 2016. Ang nakakatawa sa lahat dito, from 2016, 2018 na yung next. Wala ata akong 2017. Yun ata yung pandemic mo, ha? Parang burado ako. Ba't yan? Anyway. Ano pa ba mga kwento dito, 2016? Yun nga, pabalik-balik kami doon. Taka stable, talaga. Yun ang, kumbaga, part-time na halos full-time. Yun ang na-experience ko. After nitong shopping nung 2019, nung umalis ako, hindi na ako nagkaroon ng predictable income. Wala na, pare. Mula 2019. Ikaw, 2016, wala ka ng predictable income, no? Wala na. Kaya, grabe, no? Grabe, 2016. Ay, pare, ito nga. Oh. So, nag 10 years ago. So, sa mga nakikinig, no, sana nag-scroll din kayo sa sa phone nyo. Baka by this time, hindi na uso to, pero masaya rin siyang gawin, no? Na makita yung buhay mo nung 10 years ago. Yun nga, no? Parang may halong gratitude din siya, eh. Oo. Parang simple pa nito, pero marami ka ring makikitang, wow. Kahit papano,
malayo-layo na rin. Oo. Parang ganun. Pero, 10 years ago to, na i-imagine mo ba sarili mo 10 years from now? 10 years from now, ilan na ako nun? 30. Stuck 10 years from now? 40 na talaga, pare. Oo. Pa-50. Sa tingin ko, tuloy-tuloy pa rin podcast. Kasi, parang ito nga yung relaxation natin no? Ito yung, so shoutout sa TPN, Pod Network, na nagpo-produce at dito kami nagre-record. No? Shoutout kay the late Jeff. Ginawa mo black and white. Ginawa mo black and white si Jeff. Na-late lang siya kanina, na-late lang. Ang ganda. Sandali lang naman. Pero pinagdadasal namin si Pinagdadasal namin siya. Ano nga ba? Feeling ko based sa nakikita ko dito, parang nahanap ko na talaga yung... Kasi nung 2016, nangangarap pa ako maging movie star, TV star, director. Ngayon, based on nakikita ko Comedy Manila, curious lang ako kung ano pa yung... Kung gaano kalaki yung eksena. Yun talaga, ng stand-up comedy at podcasting na rin. 'Di ba? So, yun talaga. no? Hopefully, kasal na rin ako niyan katulad mo. At wala naman kaming plano mag-anak. So, ayun. Sana healthy pa rin yung mga dogs 10 years from now. Yun talaga no? Yung, yun ang kung may makikriticize ako kay God. Lord. I mean, Lord, bakit pag-aso maikli no? Oo nga, no? Hindi talaga tama Yun lang ang... Pwede ba manghiram ng konti sa mga tao? No? Paikli ng konti diba? sa Pili mga tayo tao. ng tao. Dami natin malilista. Paikliin buhay nito. Yun lang. I mean, Lord, kung naikinig ka, yun lang medyo, hindi naman criticism, no? Constructive criticism. Oo, feedback lang. Feedback lang, no? God. Kasi yung mga turtle, 100 years, anuhin natin yung turtle, di ba? Bakit? Anuhin natin yung turtle. Oo nga Diba? Tsaka ganun pa rin yung tsura nila. Oo. Mabagal pa rin. Bata pa lang, ugod-ugod na Dogs sana ma-extend So 10 years from now, yun, sana happy relationship, ganun, happy career. Ayun, nakabuo na rin ng small house, yung mga ganun. Basic. Kasi pagka nakikinig yung listeners natin, parang iniisip nila, podcast superstars to mga to. Malamang gusto nila yacht, parties, alam mo yun. Dinaanan na natin yung mga yan Eksakto. Diba? Yung mga yacht na yan, yung mga apartments in Paris, yung mga ganun. Ang sakit ng ulo ko nung nagka-apartment tayo sa Paris. Ako. Grabe yung mga Those French were the maid. days. Grabe yung mga French maid. Mahirap silang... Basta, iba yung kultura nila. Na Hindi sila makarelate. Hindi sila makarelate. Ang hirap. Yung mga Lamborghini, parang ano ba yan na nakakanto na naman. So, as podcast superstars, gusto natin yung quiet life. Happy, successful, quiet Medyo life. paano na? Oo. Galing ka na dun Oo. Parang kung kailan mo gusto mo, di ba? Parang gusto ko mag-show sa Linya HQ. Yan, mga show ang gano'n. Parang gusto ko mag-show sa ganyan. Nasa ganun na. Show ka. Or may naisip. Ito, kasi ang comedy, face ng buhay lang naman, di ba? Magsalita man ako about married life. Gagawa ako ng bagong special. Or, di ba? Fertility, hindi, yung vasectomy. Paano ba yung kwento doon? Yung mga ganun. Yun, 10 years from now. At saka, ayun, hopefully, nakuha ko na yung reserve funds. Kasi peace of mind talaga siya pag nakatabi ka lang dyan. Hindi ka na hayok sa project Di ba? So, yan, 10 years from now. Ikaw, 10 years from now? Pwede mag-feedback na lang ako sa 10 years mo kasi magbigay ako. Constructive criticism din. Pero parehas, nakaka-relate din ako Ano ba? Kasi nung binalikan natin yung 2016, kakasimula lang din ang linya-linya nun nasa company. Wala pang 1 year old. No? So, planting seeds. Ngayon, 10 years na. Wow. Parang sustaining it. And ano na bang nagawa namin? Hindi ko alam, no, kung 10 years from now meron pa bang linya-linya. Kasi sabi mo yung comedy, 'di ba, face ng buhay. Pero ang maganda nga sa comedy, Vic, ang naisip ko, 'di ba, hindi unlike nga basketball, atleta ka, talagang mag-graduate ka. Si LeBron wala na by that time.
comedy, parang kaya mo pa siyang gawin. Tanda na ni Chappelle, ano pa siya. Kaya mo pa eh. Yung brands, may mga brands naman na umaabot ng 20 years, legacy brands na rin, ano. Pero challenge din yun. Alam kong ibang level of dedication yun. Parang may gusto ka nang i-pass on eh. If gusto mong yun pa rin. So, syempre, hindi lang naman ako ang linya-linya. Grupo rin kami. Nasa ibang phase na rin ng buhay. Hindi ko alam if meron pa. Pero kung iniisip ko ngayon, sana meron pa. Sana may linya-linya pa. Sana meron na rin akong napagpasahan din nung ginagawa naming to. Yun naman ang ginagawa ko na ngayon. May mga younger, na kami, parts of the team na sila na rin yung bumabanat, ganyan. Pero sana meron pa. Dahil bihira rin sa local brands yung tumatagal ng ganun eh. And sana nasasabayan pa rin namin yung, diba, 10 years from now, edi mababata pa rin nung mga, nung mga i-cater namin eventually. May mga bagong bata na. Oo, may mga New bagong batch. bata na, new batch na. So, yun, I'm hoping na may linya-linya pa. I'm hoping na may podcast pa dahil sabi mo nga, ako, ko to eh, pahinga ko to eh. Parang safe space namin ni Victor, no? Masayang na tumitigil yung mundo kapag nag-uusap tayo dito or nagre-record tayo. Parang ganun. So, sana may pod pa. Hindi rin naman siya limitado sa edad, no? Na kahit sumasakit na yung mga katawan natin, at least nakaupo lang. May pod pa. Sana yung mga ibang venture din na sinimula namin ngayon. Kasi yung 10 years ago, sinimula namin yung linya-linya. A few years ago, may mga sinimulan kaming bago. Yung Big Fuzz, yung bar, yung Poddy Rock, Kape-Kape. Sana tong mga pinlant namin na AI, seeds. di ba may AI branch na kayo May ngayon? AI branch kami isa eh, sa Alabang. Robotics. Grabe expansion yun, ano? Data centers. May data center, naging no? Naging tech no? Pero, yun, parang sana, kung ano yung linya-linya ngayon, na 10 years ago, sinimula namin. Comedy Manila 10 years ago, na kahit papaano nag-grow. Sana tong mga ventures namin na iba, mapunta din sa ganung position na mas yung kung anong intended naming maging siya. Ay sana maabot. Yung Big Fuzz, pwedeng sumabay sa atin yan eh. Sa edad natin. Kasi hindi naman siya wasakan bar eh. Totoo. More of speak easy siya na kwentuhan. And then habang nagiging 40, 50 ka, di ko alam, nag-iiba rin yung alcohol taste eh, di ba? Parang mas single malt. Di ba? Kahit konti lang. Onti lang talaga. Lang. Ganyan na inuman ngayon eh. Parang dalawang baso ng whiskey on the rocks. Di ba? Mga ganun. So ayun, sana nga tumagal siya ng ganyan kasi hindi naman siya yung type of bar na yung kailangan mong baguhin after a few years dahil may bago na namang trend. Yung mga urban na kinilahan natin. Embassy. Ganyan. Lumalabas edad natin, ano? Fiamma, Attica, Ponti. Yan. Mga ganun na may rin, may lifespan. Ito parang mga di ba sa pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng ibang bansa na may mga bar, ang tatagal na, institusyon na. So I'm hoping kaya pa ng mga atay. Oo. Maganda yan, magkaroon kayo ng di ba sa mga France may ganun, ito yung cafe ng mga intellectuals. Parang linya-linya bar and cafe. Talaga? Napuntahan ko yun yung bar kung saan sinong famous writer yun? Na French o ano? Oo. Doon siya nagkakape. Oo, yung mga Basically, philosopher at saka mga intellectual nila, yung mga leaders nila. Oo. Doon sa coffee shop na yun. Di ba? May ganun sila eh. Cafe de... Sina Hemingway. Nandun siya. So, inuwi ko pa yung yung coaster para meron akong souvenir nung thing. So, parang mga ganung klase, na historic na. Ang dami ng mga dun umiinom. Ang daming nabubuo dun. Oo, sana. Di ba? Pwede. Kasi, linya-linya, hindi lang siya t-shirt brand eh. Parang community culture brand. Para Red Bull eh. Di ba? Red Bull, hindi lang naman siya... Kumbaga kapag narinig mo yung Red Bull, may maiisip ka ng kultura. Sports. Parang linya-linya. O ibenta nyo sa Google yung kumpanya ng $1 billion. Ako game pwede. na ako doon para hindi Diba? mo na masyadong iisipin. Google, baka naman. Pero yun, no? 10 years. Shucks, 10 years pare. Maganda yan, 10-year episode ulit tayo ng Balikan natin 2036. 2036. Oo, no? Wala na tayong ipin nun. Bilis tumanda. Wala nang ipin.
Pero yun, no? Sana yung mga nakikinig, no? Ang ganda nito. Ang gandang episode to na Oo. tamang reminisce, 2016. tamang tingin sa nangyayari ngayon. Pero ang ganda rin tignan ko ano yung future Para Oo. lang may goal ka rin. Karamihan naman sa mga, alam mo Vic, parang yung 2016, marami rin sa mga nangyari ngayon, inisip din naman natin. Totoo. May na-manifest mo rin. So parang tinitignan mo na sana mangyari. Tapos bira ka lang ng bira. Tama. Do what you can para mapunta doon. Ang ganda. Hindi ko pa naisip na music museum ako mag-isa. Kasi ano lang ako noon kumbaga headlineran pa lang ako noon 'Di ba? Hindi ko maisip na makaka-arete. Alam mo yung mga gano'n, yung parang homecoming na so hindi mo rin talaga alam kung ano mangyayari in 10 years. And yung mga ibang pangarap mo, wala talaga mangyayari na parang okay, hindi pala ako maging movie star, hindi pala ako maging TV star. Pero parang may iba naman na okay, may ibibigay na mag-isa ako sa na sold out ko, parang di paniniwalaan ng 10 years ago no? Wala pa kayong billboard nun. Wala pa. Wala pa linya-linya land. O meron na ba? Wala pa. Wala pa linya-linya land. Wala pa. Ano pa lang. Nagkaroon na ata kami ng mga small events lang Pero again, ang sarap balikan ng mga yan kasi lagi ko rin naman sinasabi to sa inyo Nung unang event namin, comedian sagad ang kasama ko. Oo, ever since yan. Comedian sagad yung Heartist. Diba? Nandun ka nun. Andun nata ako nun. Andun ka nun o... Saan event ba to? Sa Cup Fiction sa may... Wala ako nun, pero Yun yung wala kasi nandun si sina James. GB na nun, ever Si since. James. Cup Fiction. Si James tsaka si Chino Liao. Oo. Pero yun, parang... Yun, no? Even Ngayon, yung linya-linya land nyo sa 2,000 na yung ma-attend, di ba? Oo. Pero ngayon kung napansin nyo, 10th year ng linya-linya, hindi kami nag-linya land muna. Para ang ginawa namin this year ay pockets of events. Okay, Binalik okay. muna namin to intimate events. Okay. Para long form ng mga artists. Oo. Mas natripan lang namin din. Oo. Tsaka less pressure din. Ang hirap lang din ng mga big events. So, mas masaya kami sa small events. So, speaking of... Yun na. Yan na. Una, gusto ko magpasalamat sa mga kaibigang stand-up comics na si Vic ang isa sa mga una naming tayo-tayo event. If not, ikaw ang una naming stand-up Stand-up. comedian. Oo. Si Vic ang una naming tayo-tayo. So, ang daming malinong show na yun yung ginamit namin para mag-improve. Oo, guinea pig show. Sabi namin, wala na mic. Para makatipid. Sumisigaw ako 1 hour. Narinig nyo ba? Paki-explain. Walang upuan. Pinatay namin aircon kung kaya. Oo. Magkano upuan? Mahal naman yan. Nakatayo na lang sila. Pero ang saya ng show kay Vic. Yan yung nag-jumpstart. No, ang daming milestone ng linya-linya na nagsisimula kay Victor. Oo. Simula ang podcast, kasama ko siya. Simula ang shows, kasama siya. Lahat ng linya land, nandun, na may comedian, nandun ka. So, anyways, salamat sa mga stand-up comics kasi sunod-sunod na yung naging show namin. Na ako naman ang goal ko magdagdag ng venue no, na makapag-show ang stand-up comics. Lalo ang dami-dami nyo, ang dami ng komedyante. So ang ganda kasi every time nag-show sila, bit-bit din nila yung mga up and coming. No? So si Vic, sumunod sino ba sumunod? Si James and then si Nonong. Magkakaroon kami ng show with GB Labrador. Sana by this time na na-post to, meron pa. No? Sana may slots pa kasi konti lang siya. Oo. No, Feb 6 yun. No, and then may show si Victor at Feb saka 7, kami ni Red Music Museum. Ayun. ay grabe, comedy solid nun. husbands. Ang ginagawa namin, kasi na-discover namin ni Red, kaya importante yung producer na babae, magaling mag-organize, si Honeydel, shout out. Honeydel, grabe ka. Ang tagal namin nag-Absolute Mega Best, after the show, isa lang mic namin. Siya, parang bigyan mo, tigit-tigis ang mic. Yun, nagkaroon pa ng bahanter na additional. So parang, naisip namin ni Red, syempre mag-headliner show kami, 30 to 40 minutes. Tapos pagkatapos, kwentuhan lang with the audience, parang crowd work. Yung una namin sa Fairview, ang saya kasi, ano pa nun height ng flood control. So yun yung pinag-uusapan. Parang hiritan kami, may tatanong sa audience. So ibang show siya na may ganung element, parang crowd work sa dulo. Ang saya So naman, excited kami doon. engaged ang audience Oo. lalo, no? So
alam nyo na, no, kung ang gandang back-to-back na shows na ma-experience Oo. nyo, no. GB Labrador kasama ni GB dyan. Ito naman, parang mga ano to no, pre-Valentine's or Valentine's Yun. Valentine's na to. events. Oh. So, mag-back-to-back kayo na date, no, with your partner, with your friends. Sa amin, yung konsepto naman ni GB din, couples yung nandun. Si GB at saka si Jeannie. Ganda. Si Apoc at saka si Marge. So si Apoc, may rap artist, no, naka-perform na rin si Apoc. Sunod-sunod na rin siya sa amin. Ganda. Uprising siya sa HQ, naglinya lang din siya. So may rap artist, tapos si Marge naman, na partner ni Apoc. So may dalawang female, tapos may pura Luca Vega pa. Na naka-drag siya habang magpo-perform. Ayos So kompleto yung lineup nung kay GB. Valentine's date talaga yan. Valentine's date, no? Friday, 8 p.m., linya-linya.ph yung tickets. Kuha na kayo habang meron pa. Pare, may sikreto rin kaming ilalabas na t-shirt doon. Hindi ko lang yun. sasabihin kung ano. Kasi basta may kakaibang mangyayari doon. So, abangan nila yon. Si Jesus yan. Maukulong kayo. Oh, Lord! No. Ba't kinuha niyo si Jeff? Ay, so, yun, Feb 6. And then, Comedy Husband. Saan makukuha yung tickets, Vic? Puntahan yung Instagram ko, Victor Anastasio, nandun yung ticket link sa profile. Sa TikTok din, nandun na sa profile. Sa Facebook ko na Victor Anastasio Comedian, madalas naman ako mag-post, nandun na yung ticket link. Again, tama yun, pre-Valentine's show. Kasi inisip namin kung Valentine's mismo. Parang mas kainan pag Valentine's Alam mo yun? So mag-pre-Valentine's show kayo, tapos pagka next Saturday, magaan na, wala ka ng pressure na, kasi binigay mo na ito yung Valentine's gift ko sa'yo bibili akong ticket natin, nag-enjoy kayo. Yung Valentine's, parang formality na lang. Diba? Oo. Para magawa lang. Karamihan dyan, couples talaga Or, kung group of guys kayo na single, o pwede rin, group of girls na single. Pwede. Kahit sino, pare. Group Barkada. Kita-kita tayo, masaya yan. Salamat sa Thank mga... you sa pag-guest at pag-promote. Thank you. Oo naman, no. Salamat sa mga listeners natin dyan, no. Both sa Linya Linya Show, mga intellectual friends ni Vic. Sana suportahan niyo yung mga shows natin. Salamat sa mga stand-up comics natin na tuloy-tuloy gumagawa ng mga material para pasayahin tayo sa magulong mundo na to. No, salamat sa pagtiwala sa Linya Linya na may space tayo para makapag-perform din ng mga idols natin. No? Bira lang ng bira na t-shirt ni Victor. Available pa rin yan. Yung mga iba pang shirts natin with comedian friends, nandyan din yan. And abangan nyo yung kay GB kasi magkakaroon din kami ng shirts with him. Ayos. Tingnan natin kung ano yan. Pero nandyan pa yung kay Nonong, nandyan pa yung kay James, nandyan pa yung Cool Pals. May isa pa kaming niluluto ni Red. Tingnan natin kung ano yan. Tingnan natin kung ano yan. Ayos. Pero yan lang muna sa ngayon. Vic, maraming salamat. Thank you rin, thank you. See you 10 years from now. Yeah. Tingnan natin kung ano mga bagong balita after 10 years. Pero yun, ingat kayong lahat. Men, Thank you. peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.